Gandang gabi po sa lahat. Gandang gabi naman. At salamat sa Panginoon. Tayo po ay narito upang mag-aral at makinig ng kanyang salita para tayo po ay mapatibay sa ating mga pananampalataya. Tayo pong lahat ay tumayo. May kisuyo po. Exodus chapter 33 verse 17. Exodus 33 verse 17. Ang sabi po dito, at sinabi ng Panginoon kay Moises, akin ding gagawin ang mga bagay na ito na iyong sinalita, sapagkat ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. At ikaw ay aking nakikilala sa pangalan. Tayo po'y manalangin. Ama sa langit, salamat po sa inyo pong biyaya. Muli ang inyo pong mga anak ay nagkakasama para mag-aral, makinig ng salita. Ako po, Panginoon, ay makasalanan din, kagaya po ng lahat. Kami ay humihingi, Panginoon, ng paglinis at nawa makasumpong kami ng biyaya sa inyong salita. Kami mapagpala, mabago ang aming pong buhay at higit sa lahat, kami po ay tulungan niyo makalakad sa inyong pong mga katotohanan. Kapidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Medyo ako'y kinakabahan, hindi ko alam. So, siguro part na ito ng buhay, kinakabahan. So, ang ating pong topic ngayong gabi ay ang panalangin at hiling ni Moises. Ano po? Pagkatapos makatawid sa Red Sea ni Moises at bayang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, si Moises ay umakyat sa Mount Sinai para tanggapin ang tapyas na bato na may sulat na kamay ng Diyos. So habang si Moises nasa sa bundok, itong mga Israelita naman ay nainip. Nainip sila doon sa baba at hiniling nila kay Aaron na gumawa ng Diyos na manguna sa kanila. Ano po? Ginawa ni Aaron ang gintong guya at ito'y sinamba ng bayan, kaya't nagkasala sila sa Diyos. Nagalit ang Diyos at sinabi kay Moises ang kasalanan ng Israel. Nais niyang silang parusahan, ngunit namagitan si Moises at dumalangin sa Diyos na lalahanin ang kanyang pangako kina Abraham, Isaac at Jacob. At sabi pa nga ng Diyos, sabi sa verse 12, sabi ni Moises, sasalitain ng mga Ehipsyo na sasabihin, dahil sa kasamaan ay inilabas sila upang patayin sila sa mga bundok at upang lipulin sila sa balat ng lupa. Iurong mo ang iyong mabangis na pag-iinit at pagsisihan mo ang kasamang ito laban sa iyong bayan. Ito po ay ating, story, background story. Pagbaba ni Moises mula sa bundok, winasak niya ang tapyas na bato, sinunog, at dinurog ang gintong guya. At sinaway si Aaron. At tinawag ang bayan ng manindigan para sa Panginoon at ang mga Levita ay kumampi sa Panginoon. So nagkaroon, who is on the Lord's side? So ang mga Levita po ay kumampi kay Moises at sa Panginoon. Si Moises, sabi sa Exodus 32 verse 26, si Moises ay tumawag sa pintuang bayan ng kampamento at nagsabi, Sino mang sa Panginoon ay kiling ay lumapit sa akin at lahat ng mga anak ni Levi ay napipisan sa kanya. Verse 27, at sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ipatong ang bawat lalaki ang kanyang tabak sa kanyang hita at yumaon, kayo'y paruot parito sa pintuang daan at sa buong kampamento at patayin ang bawat lalaki ang kanyang kapatid na lalaki at ang bawat lalaki ang kanyang kasama at ang bawat lalaki ang kanyang kapwa. Verse 28,
Exodus 32 verse 28, at ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moises at nabuwal sa bayan ang araw na iyon na may 3,000 katao. Ano po? So ating makikita dito na sa kabila ng ginawa ng Diyos na makapangyarihang gawa, ano po, na iligtas ang bansang Israel laban sa pag-aalipin ng mga Hipsyo, ay bumukal pa rin sa kanilang puso, ano po, ang kasalanan. Ano? Ang idolatriya, ang paggawa ng sarili nilang Diyos. Ano? Mapapansin po natin, ano, kagaya nung kay Noah, ano, sa kabila na nakaligtas si Noah sa pamamagitan ng daong, ito na may gawa rin ng kapangyarihan ng Diyos, paglabas nila ay si Noah ay ano, gumawa ng isang vineyard at dumami yung kanyang mga ani, nag-inom at siya po ay nagkasala sa Panginoon. So kagaya rin po ng halos mayroong kaparehas na kwento kay Moises. Ano, pagkatapos maalis sa pagkaalipin, ay bumukal pa rin sa kanilang puso ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. So makikita po natin dito na ganoon din tayong mga tao. Ano? Tayong lahat, kahit saan mo ilagay, ito man ay sa isang pinaka-safe na lugar, walang makakita kung ano man para magkasala, bumubukal talaga sa ating puso ang kasalanan dahil tayo ay likas na makasalanan. Ano po? Ano ba ang mga kasalanan na mga Israelita? Ito po yung idolatria. At hindi lang po ang mga Israelita ang makasalanan, ganoon din po yung sinugo ng Diyos para sila alisin doon sa pagkaalipin. Sino po ito? Si Moises. Ano po? Ano pong kasalanan ni Moises? Tinawag siya ng Panginoon para suguin kay Paraon. Ano? Pero anong tugon ni Moises? Exodus 3:11. Tingnan niyo po. Exodus chapter 3 verse 11. Ito po yung tugon ni Moises sa Panginoon. Ang sabi po dito, at sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Paraon upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? Ano? Sino daw siya? Kumbaga, kung tinitingnan niya ang kanyang sarili, kung kaya niya, hindi niya tinitingnan ng Panginoon. Ano? Siya po ay mapagduda. Ano? May takot. Alam po natin na itong takot ni Moises na ito ay takot na hindi biblikal. Takot na nagkakasala siya sa Panginoon. May takot at may pagduda. At higit pa po doon, makikita po natin na ang dami niya pong dahilan. Ano po? Ang dami niya pong dahilan. Nag-utos ang Panginoon kay Moises. Kasi si Moises iniligalig ng mga Israelita. Sabi ng Panginoon, sabi ni Moises, Panginoon, uhaw na ang mga Israelita. Ang sabi ng Panginoon, Moises, kausapin mo yung bato. Ano? Kausapin mo yung bato. Ito yung matatagpuan sa Numbers 20 verse 7 to 12. Ano? Kausapin mo yung bato para lumabas ang tubig. Anong ginawa ni Moises? Pinukpok. Ano? Pinukpok at saka lumabas yung tubig. Ano pang mga kasalanan ni Moises? Ano? Nakalimutan niya o sadyang kinalimutan niya na tuliin ang kanyang mga anak. Ito yung makikita natin sa Exodus chapter 4 verse 24. Ano po? Ano ba ang mga kasalanan ni Moises na sinugo ng Panginoon? Ang sabi po doon sa Exodus chapter 2 verse 11 to 12, pumatay siya ng Hepsyo dahil sa kanyang pagkagalit. Ano po? Pumatay siya ng Hepsyo dahil sa kanyang pagkagalit. So makikita natin, itong mga taong ito, si Moises pati ang mga Israelita, kung iyong titingnan sa pantaong pananaw, ay bagsak. Ano? Si Moises ngayon, Panginoon, hindi ako magaling magsalita. Kagaya ko, hindi rin naman magaling magsalita. Pero ang sabi ng Panginoon, ayan, nandyan si Aaron. Diba?
Binigyan siya ng kapartner si Aaron. So makikita dito, ang tao ay reklamador, ang tao ay makasalanan, ang tao ay magagalitin, ang tao ay may pusong bumubukal ang kasalanan. Ito po ang ating kalagayan bilang mga tao, makasalanan sa harap ng Diyos. Pero ito po ang maganda. Sabi sa verse 17, kagaya natin binasa kanina, Exodus 33 verse 17, "And the Lord said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken, for thou hast found grace in my sight, and I know thee by name." Nakasumpong si Moises ng biyaya sa Panginoon, kagaya ni Noah. Kagaya rin natin, na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, ay nakasumpong tayo ng biyaya ng Diyos. Isipin niyo po yun. Ang sabi sa verse 19, "And he said, I will make all," and he said, sabi ng Panginoon, "I will make all my goodness pass before me, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and I will be gracious to whom I will be gracious, and I will show mercy on whom I will show mercy." Sounds familiar po? Ito yung makikita natin sa Romans chapter 9. Naaawa ang Panginoon sa kanyang kaawaan. Po? Ang sabi po ng Bible, Moses found grace in his sight, at ang sabi pa niya sa verse 17, kilala niya si Moises. Nakilala niya tayo. Ang sabi sa John chapter 10 verse 3, hindi lang si Moises nagkaroon ng biyaya sa Panginoon, kilala niya si Moises at kilala niya tayo. Ang sabi ng John chapter 10 verse 3, binubuksan siya ng bantay pinto. Ito po yung the sheep and the shepherd. At dinirinig ng tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling tupa sa kanyang pangalan. Pero niyo po yun, hindi lang tayo nakasumpong ng biyaya, ng kaligtasan, kilala pa tayo sa pangalan ng ating Panginoon, at ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Gaano kalaking biyaya? Hindi tayo mapapasama doon sa pinakakatakot na talata sa Biblia. Ano yung pinaka-nakakatakot na talata sa Biblia? Ano po yon? Ito yung Matthew 7 verse 23. Anong sabi doon? Panginoon, kami po yung nagpalayas ng demonyo, kami gumawa ng napakaraming mga dakilang gawa. Anong sabi noon? Anong reply ng Panginoon? Kung magkagayoy, ipapahayag ko sila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Abay, nakakatakot ito. Hindi ka nakilala, ilalayo ka pa sa presensya ng Panginoon. Kaya ka buhay ngayon dahil nasa iyo ang presensya ng Panginoon simula nung nanampalataya kay Kristo. Pero ito ang nakakatakot na talata sa mga unbeliever. At isipin mo yung iyong mahal sa buhay, isa sa mga sasabihan nito, lumayo ka sa akin, bihira yung nanay mo, yung kapatid mo. Di ba? Kaya mga kapatid, meron tayong responsibility. Ito po yung biyaya sa atin ng Panginoon. Moses experienced the grace of God. Number 2, Moses' prayer is he wants the guarantee of God's presence. Gaya po ng ating binasang talata kanina, sabi sa Matthew 7, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng kalikuan. Pag walang presensya ng Diyos, ay ano ang mangyari sa atin? Ay din tayo sa galit ng Diyos. Mayiging tumira
sa kagubatan na maraming mga predator na nandun ng presensya ng Diyos kaysa yung nasa napakalahing mansyon, puno ng pagkain, lahat ay nasa iyo, na wala doon ang presensya ng Diyos. Buti na lamang tayo ay nakasumpong ng biyaya at tayo titira sa presensya ng Diyos. Ano po? Kaya ito po yung dalangin ni Moises. Panginoon, gusto ko makagarantiya ng iyong presensya. Bakit? Kasi ito pong ating binasa sa Exodus chapter 33, ano po? Habang sila naglalakbay, alam ng Panginoon yung mga ginagawang kasalanan ng mga Israelita. Ngayon, sabi nga ng Panginoon, pagpapatayin niya yung mga hindi sumusunod sa akin. Ano? Kumbaga, nagdududa si Moses. Kami gay sasamahan pa ng Panginoon, ganito ang aming attitude. Pabalik-balik na lamang. Ano? Ganito, kami bagay sasamahan pa, kami bagay pagtatagumpay ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa bawat lakad nating bilang mga Kristiyano, dapat nating isipin at unang gawin, hanapin muna natin kung nasaan ang presensya ng Diyos. At alam mo naman natin, nakatira ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pagkatao. Tumira na dito ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin na andiyan na sa iyo yung Holy Spirit ay sinusunod mo na yung kanyang kalooban. Biruin mo, sa panahon ng Old Testament, ang Holy Spirit, ang Diyos, back and forth sa mga pinapangakuan niya. Pag nagkasala, aalis, mamaya babalik. Pero nung ikaw ay nanampalataya, tumira sa iyo, permanente, magpasawalang hanggan, tapos hindi mo kinoconsider yung kanyang presensya sa iyong buhay. Mga kapatid, ating siya sa atin, ating mga sarili, nasa atin ang Panginoon, hawak na tayo ng Panginoon, tumitira na sa atin ang Banal na Espiritu, nasa atin na ang kanyang presensya. Dapat nating i-consider yung kanyang pagkilos sa atin. Ang sabi ng Panginoon, tiniyak niya kay Moises na kahit ganon sila, ay sasamahan nila si Moises. Alam niyo mga kapatid, tayo pag nakakaranas tayo ng pagbagsak sa kasalanan, problema, minsan iniisip natin, kasama ko pa kaya ang Panginoon? Parang hindi naman. Nasaan na kaya ang Panginoon sa gitna ng mga problemang ito? Nasaan na kaya ang Panginoon nung ako ay hinahabol ang aking kasalanan at kung ano-ano pa? Ang garantiya ng Panginoon, God's guarantee is not based on our performance, but by His covenant to Israel that they will enter the promised land. Hindi ang pinagbabasihan ng pagsama ng Panginoon sa Israel ay yung performance ng Israel, kundi yung kanyang covenant sa bansang Israel. Na kahit it takes napakaraming taon, inikot nila yung Middle East, still, nasaan sila ngayon? Nasa promised land. Nasa bansang Israel ngayon ang Israel. Na kahit sila ay talagang pinuputakti ng kalaban ng mga Arabo, nakatayo sila dahil lang Panginoon. Kaya ka nandyan ay hindi dahil sa performance mo, kundi dahil sa habag at sa pangako ng Diyos na ikaw ay mag-i-endure hanggang sa dulo ng iyong buhay dahil hawak ka ng kanyang kamay. Mga kapatid, mag-ingat po tayo dahil minsan kinikilim natin, ako ay malakas, yung isa hindi. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat sa nagsasabing siya ay malakas dahil baka mamaya ikaw ay bumagsak. Napakagaling pa naman ni Satanas. Kung saan, nandun na tayo sa, kumbaga, nasa tuktok na, sa pinakamataas na ng ating pagkakilala, ng ating buhay, doon tayo pipitikin. At malupit ang pagkabagsak. Pero salamat ang ating Panginoon, merong kamay, kahit saan ka bumagsak, nandun ang kanyang kamay. Sinong merong ganon? Ang Panginoon, ang kanyang kamay.
ang kanyang presensya. Ano mo? Imbis na magduda ka, magtiwala ka, na tapat ang Diyos na nangangako na kung ano man ang kanyang sagot sa panalangin mo, yun ang makakabuti sa iyo. Alam niyo minsan, pag tayo nanalangin, intense ang ating panalangin at talagang ramdam natin yung presensya ng Panginoon sapagkat intense nga eh. Pero pag tinugon na sa panalangin, minsan ang nangyayari sa tao, nababawasan yung intensity na hanapin ang presensya ng Diyos, yung kanyang mukha. Basta na lang makapanalangin, makapag-usal lang ng dasal, ng panalangin. Pero may mga bagay tayong pinanalangin na yun talaga ang kalooban ng Panginoon. Pero minsan, nagdududa pa rin tayo sa sagot ng Panginoon. May mga bagay tayong ipinanalangin sa Diyos, natupad, pero after quite some time, ito ba ang sagot? Ito ba yung alam niyo po si Moises, nagduda siya sa Panginoon. Alam mo bakit? Sabi ng Panginoon, okay, bibigyan kita ng partner, si Aaron. Magaling yung magsalita. Pero pagdating po dito, nung nakalabas nila sa promised land, si Aaron, ang leader ng paggawa ng golden image na guya. Kinolekta niya yung mga ginto, tinuno niya at naging golden image. Siya ay tugon sa panalangin ni Moses. Diga, kailangan niyang kapartner, pero isa siya sa mga tumalikod at gumawa ng golden image. Pero dahil nga ang Panginoon mapagbiyaya, in-spare pa rin niya ang buhay ni Aaron. Naranasan niyo ba na lalo na sa mga may tinugon sa panalangin, Panginoon, bigyan mo ako ng isang partner sa buhay. Pero nung binigyan ng partner sa buhay, Panginoon, bakit ganito siya? Kaya sa Amerika, ang dami naghihiwalay na Kristiyano. Kasi nagdududa sila sa sagot ng Panginoon kung ito na ba. Ano nangyayari? Nagde-divorce. Sana yung mga tugon sa ating panalangin, huwag natin pagdudahan. Dahil yun talaga ay kaloob at bigay sa atin ng Panginoon, tayong mag-a-adjust. Ano po? Sa ating mga negosyo, Panginoon, bigyan niyo po ako ng business. Tinawag ang pastor, pinag-pray, nagbibigay ng kaloob. Pero bakit, Panginoon? Bakit nalulugi? Bakit na imbis na pag ganito? Sa trabaho, ganoon din. Parang ayoko na, parang hindi na yata itong sagot ng Panginoon. Mga kapatid, may mga bagay na minsan tayo nagsasawa sa mga tugon ng Panginoon. Pero sa tunay, kung talagang tinugong ka, matutuwa ka dyan kahit anong mangyari dahil yan ay bigay ng Panginoon. Ano po? Mga kapatid, ang panalangin ni Moises ay ang presensya ng Diyos. Ano po? Naalala niyo mga kapatid? Nung si Moises ay pinangakuan ng Panginoon na siya ang maglilid ng Israelites papunta doon sa promised land, nagkasala siya, diga? Pero ang hiling niya, Lord, ang kahilingan ko lang ay makasama ka namin. Mas gusto ko yung presensya mo kaysa saan? Kaysa sa kung ano mga bagay. Hindi nga siya nakarating sa promised land. Pero pagdating sa New Testament, siya at ang Panginoon ay magkasama sa isang presensya. Tandaan mo yung talatang yon? No, ang Panginoon ay nag-transfiguration. Yung ang mukha ni Moises ay naging makintab. Mga kapatid, ang lagi nating nasain ay ang presensya ng Panginoon. Hindi lang ang panalangin ni Moises ay ang
makasama niya lagi ang presensya ng Panginoon, ang panalangin ni Moises ay makita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Inyo pong buksan sa Exodus 33 verse 18. Meron pong panalangin dito si Moises. Ito niyo pong sundan. Sabi dito, at sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kaluwalhatian. And he said, I beseech thee, show me thy glory. Ano po? Sabi sa verse 19, ito ang reply ng Panginoon. At kanyang sinabi, aking papangyarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo, at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo. At ako'y, next po, verse 20, at yung sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha. Nag-request si Moises na, Lord, show me your glory. Ang sabi ng Panginoon, at kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. So ating makikita dito, parang imposible talaga na makita ni Moises ang mukha ng Panginoon dahil sa karilagan ng kaluwalhatian ng glory ng Panginoon. Pero may iniutos ang Panginoon kay Moises para makita niya. Verse 21, ang sabi po dito, at sinabi ng Panginoon, narito may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong iyan. So, inyong imagine itong utos ng Panginoon kay Moses para makita niya daw ng mukhaan ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi doon, narito may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong iyan. Next. 22, verse 22. At mangyayari na samantalang ang aking kaluwalhatian ay dumadaan. So pansin nyo, tatayo sa bato, daraan ang kaluwalhatian ng Diyos, na aking ilalagay ka sa isang bitak ng bato. Bato, so mayroong gitna, may bitak. Doon ilalagay siya ng Panginoon, at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. At aking aalisin ang aking kamay. So tatakpan ng kamay, tas aalisin ng Panginoon, at iyong makikita ang aking likod, datapot ang aking mukha ay hindi makikita. So napicture niyo ba sa inyong mga isip kung ano yung illustration na sinasabi ng Panginoon? Gusto ni Moises na makita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Pero pag nagpakita ang Panginoon ng full glory niya, patay siya. Dahil walang makakatayo sa full glory ng Diyos, tunaw, patay. Dahil nga tayo'y mga makasalanan. Meron ba kayo napipicture dyan? Kung gusto mo daw makita ang kaluwalhatian ng God the Father, itong utos niya kay Moises. May may bato, may bitak. So nandito si Moises sa gitna. Daraan ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, in His full glory. Tatakpan ng Diyos ang mata ni Moises kasi hindi pwedeng makita dahil mamamatay siya. At pagkalagpas, makikita ni Moises yung aalisan ng Panginoon yung kamay niya at makikita yung likuran. May nakakita ba kayo doon? Meron ba kayong question? Sabi doon, pwede niyo i-question doon, bakit hindi ba yung likod ng Diyos puno rin ng kaluwalhatian? At bakit yung kanyang kamay hindi rin puno ng kaluwalhatian? Mapapansin niyo po doon, diga? Pero gumawa ang Diyos ng paraan para hindi mamatay si Moises. Ito yung kanyang utos. Kaninong likod ang hinagupit? Kay Kristo. Kaninong kamay
ang pinako sa krus kay Kristo. Ang sabi ng John chapter 1 verse 14, nais ni Moises makita ang kaluwalhatian ng Diyos, ipinakita ito sa John chapter 1 verse 14. Basahin niyo po. John chapter 1 verse 14. Babasahin ko na lang. Yan. Of John. Yan. At nagkatawang tao ang berbo. So, may nakitang katawan. So, dapat wala si Moises na makitang katawan. Kasi full glory nga eh. Pero mayroong katawang nakita yung likod. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian at ang kaluwalhatian na gaya ng dugtong ng Ama. Napuspos ng biyaya at katotohanan. Mga kapatid, sa Old Testament, ang pangako ng Panginoon sa bansang Israelita ay makakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pangako niyang covenant sa Israel na makakarating sila sa Promised Land. Pero sa atin, sa New Testament, ipinakita ng Diyos Ama ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng isang katawan na nahagupit, binugbog, kinurunahan tinik, nabutas ang mga daliri dahil sa kanyang pag-ibig sa iyo. Mga kapatid, hindi ka ba natutuwa na yung kaluwalhatian ng Diyos Ama ay na kay Jesus at yun ay nasa iyo? Nasa iyo yun. Kaya dapat natin i-consider lagi, Panginoon, ito nga bang katawan kong ito ay nakakalugod sa iyo? Nakakaluwalhati ba ito sa iyo? Yan ang panalangin ni Moises. Makita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. At sana itong ating panalangin. Panginoon, nawa yung iyong kaluwalhatian sa akin, yung iyong kaluwalhatian ay makita sa aking buhay. Ang unang panalangin ni Moises, makasama niya ang presensya ng Panginoon, makatiyak siya, nakasama niya ang Panginoon hanggang sa Promised Land. At pangalawa, makita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Tayo ay tinawag, ikaw ay pinili, ikaw ay pinagpakitaan ng kanyang biyaya. Ikaw ay pinatawad sa lahat ng iyong kasalanan. Ikaw ay kilala niya sa pangalan. Ang disenyo o layunin ng Diyos sa iyo ay lagi mong kilalanin at huwag mong i-recognize at huwag mong kalimutan i-recognize at damhin ang kanyang presensya sa iyong buhay at sa pamamagitan ng panalangin at sa pagsabuhay ng kanyang mga salita. Salamat sa Panginoon. Tayo nalapit sa ating Diyos. Isang araw, lilipas tayo sa mundong ito. At yung presensya natin ay wala na. Pero nawa yung presensya ng Diyos na ating isinabuhay ay makita, madama ng ating mga mahal sa buhay. Yun lang naman ang titira. Yung ating katawan, ililibing. Nawa yung mga alaala nila sa atin na yung ating presensya nung time na tayo kasama nila ay nakita nila ang Panginoong Hesus sa ating pong buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo pong biyaya. Nawa ay napagpala ang bawat isa ng iyong salita. Tidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.